Hi mga friendship, magluluto nga pala ako ng tokwa sisig. First time ko magluto nito kaya hindi ko alam kung tama ba yung gagawin ko. Wala kasi akong maisip na ulam kaya ito na lang ang lulutuin ko. Yung procedure nga pala na ginawa ko dyan ay base lamang sa nalalaman ko. So ito na nga yung mga ingredients na gagamitin ko. Bumili ako ng isang oyster sauce at 2 mayonnaise na maliit lang, isang sibuyas na puti, at isang onion spring pang toppings. Una ko nga palang ginawa, hiniwa ko muna ng maliliit yung mga tokwa. 5 tokwa nga pala yung binili ko at hiniwa ko na nga isa-isa. Pag nagluluto nga pala ako, gusto ko malinis yung paligid ko. So ito na nga, nakaprepare na ang lahat ng gagamitin kong ingredients. So ito na, mag-start na akong magluto. Sana masarap. Pinainit ko nga muna pala yung mantika sa kawali para hindi dumikit yung mga tokwa. At habang nagpiprito ako, ito naman ang ganap sa sala namin. Aba, bising-busy ang mag-ama sa cellphone. Habang ang baby ko naman ay bising-busy sa panonood ng TV. May lagnat nga pala dyan si baby, kaya si Daddy Charlie muna ang bantay. So ayan na nga, pinirito ko na nga lahat ng tofu. Nakakainis lang magprito ng tofu kasi tumatalsik yung mantika. So ayan na nga, tapos na ako magprito ng tofu. Nagpabili nga pala ako ng isa pang mayonnaise kasi kulang. Ito na nga ang next step na hindi ko sure kung tama ba yung gagawin ko. Ang ginawa ko nga pala dyan ay pinagsama-sama ko lahat ng mga ingredients. Una, nilagay ko muna yung mga mayonnaise sa mangkok. Ang sumunod naman ay nilagay ko naman ng oyster sauce sa mangkok. Kalahati nga lang pala nilagay ko dyan kasi hindi ko sure kung tama ba. At pagkatapos nga, hinalo ko ng mabuti. Habang hinahalo ko nga ito, iniisip ko, tama nga ba itong ginagawa ko? At pagkatapos nga, inilagyan ko na ng paminta powder. Hinalo ulit na mabuti. At nilagyan ko na nga ng konting asin. So yun pa, dinagdagan ko pa ng konting asin. Isa pa ulit. At ito na nga, hinalo ko ng mabuti ulit. Halo lang. After kong haluin ng haluin, nilagyan ko rin ng konting asukal. After kong haluin, nilagay ko naman yung mga hiniwa kong sibuyas. So after ko ang gawin ito, proud na proud ako kasi alam ko masarap yung gawa ko. Excited na excited ako kasi sabi ng anak ko mukhang masarap daw yung gawa ko. So ayan na nga, kumuha na ng plato si kuya. Kumuha na rin siya ng mga kutsara at baso. At nilagay na nga sa lamesa. Kumuha na rin siya ng kanin. At excited na rin siyang kumain. Matagal na kasi niya nire-request sa akin yan kasi ngayon lang ako nagluto niyan. Habang naganda si kuya, ako naman ay tinatapos ko naman ang ginagawa ko na tofu sisig. At ito na nga, mali pala yung proseso na ginawa ko sa tofu sisig. Hindi ko alam, niluluto pala yan. Akala ko kasi tofu lang ang piniprito. Tapos yung sauce, mekos-mekos lang, ganun. Di bali, next time na lang at alam ko na ang gagawin ko. Masarap na rin yan kahit na hindi ko na niluto. At ito na nga, ang aking tokwa sisig. O diba, may pa-design-design pa ang friendship nyo? Nilagyan ko na lang ng spring onion para naman gumanda at maging presentable. Bawi na lang tayo sa design, ganun. So yan na nga, kakain na kami. Pero bago kumain, syempre mag-video muna. In fairness, sabi ni Daddy Charlie at ng panganay ko, masarap daw ang aking tofu sisig. Hindi ko nga namalayan, naubos nila at marami silang nakain. So hanggang dito na lang mga friendship. Salamat sa panonood. Bye!